Sa huling linggo ng Abril, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konsyerto sa Palasyo 6 para sa ating mga OFWs bilang pagkilala sa mahalagang papel ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng bansa. Itinampok sa ika-6 na yugto ng konsyerto ang mga natatanging talento ng mga Pilipinong mang-aawit at mananayaw mula sa iba't ibang panig ng bansa na nagsilbing paalala ng lakas at husay ng lahing Kayumanggi. Sa pagtatapos ng mga kadete ng Philippine National Police Academy sinaglawing Class of 2025, binigyang din ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang tungkulin ng bagong henerasyon ng pulisya sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan. Bagamat inamin ng Pangulo ang patuloy na hamon sa institusyon, ipinahayag niya ang kanyang matibay na pananalig sa kakayahan ng mga nagsipagtapos na magtaguyod ng integridad, katapatan at profesionalismo sa serbisyo publiko. Gampanan ninyo ang tungkulin ito ng buong katapatan at katapangan. Ang Diyos at bansang Pilipino ay kaagapay ninyo sa landasing ito. Sa mundo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. To the Sinaglawin Class of 2025, this is your chance to make a difference. Your coming this far tells me, and the entire Filipino nation, that you are ready and that you are prepared. Congratulations to all of you. Maraming salamat. Mabuhay ang Sinaglawin Class of 2025. Formal na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Prime Minister ng Japan sa Malacanang sa pamamagitan ng isang seremonya. Kasama sa programa ang pagbibigay ng arrival honors at pagpapakilala sa mga miyembro ng kani-kanilang delegasyon. Sa kanilang bilateral meeting, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa Prime Minister sa pagtanggap ng imbitasyon na bumisita sa Pilipinas. Binanggit ng Pangulo na sa susunod na taon, ipinagdiriwang ng Pilipinas sa Japan ang ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon, isang patunay ng matatag at matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Your timely visit highlights the stability, harmony, mutual respect, and immense benefit that we bring to each other. Signs that we are indeed in the golden age of our relations, significant as we mark the 10th year of our strengthened strategic partnership. Next year, we will celebrate the milestone 70th year of the normalization of our diplomatic ties. The fruits of 7 decades of engagement attest to a deeply meaningful relationship where our two peoples feel the benefit of our diplomacy. I thus am looking forward to our talks today, spanning economic cooperation and development, strong people-to-people ties, and defense and security relationships. I congratulate Japan for the successful opening of the Expo 2025 Osaka. We are excited and proud to be part of this expo. The Philippine Pavilion focuses on nature, culture, and community to showcase the creation of a sustainable future. Let me begin by extending my appreciation for this wonderful opportunity. I had a chance to meet you during the ASEAN Summit in October last year and virtually at the Japan-US-Philippines Leaders Video Conference back in January. In fact, I had a chance to visit the Philippines 25 years ago as State Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries. So this is a great pleasure for me to be able to visit Manila for the first time in a while and to meet you in person today. The Philippines and Japan are neighbors, connected by the ocean, and we are also an ally of the United States. Our two countries are bound by fundamental values, including the rule of law, as well as shared challenges in the area of security, economy, and disaster prevention. Thank you also for touching on the opening of the Osaka Kansai Expo. The last time Osaka hosted the expo was in the year of 1970 when you and I were both 14 years old and we were very young at the time. And I was briefed that you had a chance to visit the expo during the 1970 Osaka event. And this year, the Filipino Pavilion is becoming a popular destination for visitors. So I also look forward to welcoming you to visit the Osaka Expo soon.
Samantala, sa kanilang Joint Leader Statement, muli pinagtibay ng dalawang pinuno ang kanilang pangakong palalalimin ang ugnayang Pilipinas at Japan sa iba't ibang sektor gaya ng ekonomiya, seguridad at kalakalan. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang Japan bilang isa sa pinaka-maaasahang kaalyado ng Pilipinas, lalo na sa mga proyektong pangkaunlaran at humanitarian assistance. Our uninterrupted exchange of high-level visits over many years has demonstrated the importance that we accord to our bilateral relations and to provide a platform to build upon our engagements for the stability, harmony, and shared benefit of our people. These are the hallmarks of a truly golden age in our bilateral relationship. The Philippines accords great importance to its relations with Japan as its reliable and steadfast partner in the region. Japan is our second largest economic partner. With the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement that we have in place, we continue to look for ways to strengthen our business ties with Japan to broaden economic opportunities for Filipinos. On defense and security cooperation, it is of note that the Philippines is the first recipient of Japan's official security assistance. And even as a new initiative, barely 3 years old, the OSA has allowed our security agencies, especially the Department of National Defense, to achieve meaningful upgrades. Further, we have agreed to start negotiations on an acquisition and cross-servicing agreement. With strategic focus, my discussions with Prime Minister Ishiba today have indeed laid the groundwork for that resonant and inspiring future across many, many sectors, so that our two peoples see meaningful outcomes in their everyday lives and in the lives of their families. I look forward to continuing our strengthened strategic partnership with Japan, a country that shares our ideals and aspirations of upholding democratic institutions and the rules-based international order. Having gone through close to a century of hardships and efforts by our forefathers, I am deeply moved that Japan and the Philippines are now partners closing on alliance. His Excellency President earlier has referred to Japan and the Philippines now is in a relationship in the Golden Age for this region as well as for the world and also for our two peoples. This is something very meaningful. On security, as we see the deepening of our bilateral cooperation in a multi-layered way in the recent years, we agreed to start the negotiation on AXA, or the Acquisition and Cross-Servicing Agreement. We also confirmed to start government-to-government discussion on potential conclusion of Security of Information Agreement in the future. In addition, we affirmed on the importance of the Japan, the Philippines, and the United States trilateral cooperation. On the regional and international developments, today I also exchanged the views with His Excellency the President. I hope that our two nations will continue to closely communicate with each other to oppose attempts to change the status quo in the East and South China Seas by force or coercion, and to realize free and open Indo-Pacific based on a rule of law. The National Day of the Philippines will be celebrated on June the 7th. I hope that many Filipinos will come to visit the Kansai Exposition and also other districts in Japan as well. ありがとうございました。サラマッポ。はい、以上であります。Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos ang official banquet sa palasyo bilang pagkilala sa matatag na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng Pangulo ang suporta ng nasabing bansa sa mga programa ng pamahalaan sa larangan ng depensa, kalusugan, infrastruktura at kapayapaan sa Mindanao. It is with great pleasure that I welcome Your Excellency Prime Minister Ishiba Siguro
together with Mrs. Ishiba Yoshiko and the Japanese delegation to the Philippines. Your first official visit to our country, in keeping with our tradition of high-level visits and exchanges between our nations, is of great value to the present as it is for the future. On behalf of the Filipino people, I would like to thank Japan for its enduring commitment to support the development goals of this administration in economic and development cooperation, security and defense fields, health, peace and security in Mindanao, information and communications technology, and various other sectors. I assure Your Excellency of the sustained commitment of the Philippines to the positive trajectory of our relations as we approach the 70th year of the normalization of our diplomatic ties next year. To further successes in the strategic partnership between our maritime and Indo-Pacific democracies, and to the enduring friendship of our two peoples and harmony between Philippines and Japan. Mabuhay and kampan. In the year of 1953, that was before the president and I were born, キリノ大統領という方がいらっしゃいました。日本の President Quirino granted generous pardons to all Japanese war criminals. More than 7 decades have passed since the presidential clemency. Today, Japan and the Philippines are not simply neighbors, but we are also indispensable partners, bonded by a sense of trust with each other. So I have deep respect and profound appreciation for the efforts of our predecessors. 今夕の大統領との会談、そしてまたこのような晩餐会、これを契機として Through today's meeting as well as the banquet at this point, we would like to join hands further so that we can cooperate in responding to challenges for our two nations, for the regions, and for the world. 大統領、そしてまた霊婦人のご健勝、そして本日お集まりの方々のご健勝。Wishing for the health of Mr. President, Madam First Lady, as well as the Filipino distinguished members, and for the prosperity of our two nations, joining hands together to contribute to our two nations, the region and the world, I would like to propose a toast. Mainit namang tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang Defense Minister ng New Zealand sa Malacanang para sa isang courtesy call. Isa sa mga tampok ng pagbisita ang paglagda sa Status of Visiting Forces Agreement na layong pahigpitin ang ugnayang Pilipinas at New Zealand sa usapin ng depensa, pagsasanay ng militar at kooperasyon sa mga makabagong hamon sa rehiyon. Bilang pagkilala sa sipag, talino at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Labor Day. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang lakas paggawa ang nagsisilbing pundasyon ng ekonomiya at pangunahing katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Ngayong taon ay iniraraos natin ang ika-123 araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho
para sa ating mga kababayan. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Sa mga job fair naman ngayon sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply. Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng X-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Itong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito, maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha na ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangang gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya, hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Inisiguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kababayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap, kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan, hindi lamang sa ngayon, kundi sa pangmatagalan. Kaya naman, pinalawak pa natin ang mga serbisyong magbibigay ng seguridad sa panahon ng pangangailangan. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa Setyembre ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin pong makautang ang mga naiwang asawa ng mga yumaong pensioner ang hanggang 150,000 piso. At para naman, maipakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers, natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund, nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito, ang pagtatag ng one-stop shop for reintegration. Pinapatunayan nila na nasa kamay natin ang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Sila ay mga bagong Pilipino na nagpakita ng disiplina, ng husay at pagmamahal sa inang bayan.
Sa lalawigan ng Quezon, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtitipon ng alyansa para sa bagong Pilipinas na layuning pagkaisahin ang mga mamamayan sa adhikain ng tunay na pagbabago. Ibinida ng Pangulo ang mga isinusulong na proyekto sa rehiyon gaya ng mga bagong infrastruktura, serbisyong pangkalusugan at programang pangkabuhayan bilang bahagi ng pammatagalang plano para sa pambansang kaunlaran. Sa lungsod ng Batangas, dinaluhan ng Pangulo ang pagpapatuloy ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Binigyan diin niya ang mahalagang papel ng kolaborasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang maisakatuparan ang layunin ng smart at resilience governance. Pamahalang handa sa hinaharap, makatao at nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino.